Saktong-sakto may nagtatanong sa atin, bakit daw ang pinto dito sa Japan, bakit daw ang mga toilet sa Japan walang Magandang araw po sa inyo. Nasa work po ako. Ngayong araw po, trabaho vlog po tayo. May mga nagre-request po uli ng ganitong vlog. Samahan natin yung aircon kasi sobrang init po ngayon. 34 degrees Celsius. Sobrang tirik ang araw at wala pang hangin. Yung pupuntahan natin ngayon is around Saitama area po. Meron tayong 5 properties na ipapakita sa inyo. Meron tayong used house na ipapakita. Meron ding used house pero renovated po. And meron din tayong brand new house. Mamaya sasagutin din natin yung mga tanong nyo. Meron din kasi tayong mga na-receive na questions about dito na gusto ko sanang sagutin. Para po sa mga bago na ngayon pa lang nanonood dito sa Jpinoy Vlogs channel natin. So ako po ay nagtatrabaho sa isang real estate dito po sa Entras Japan Homes. And yan, tumutulong kami sa mga kababayan po natin dito sa Japan. And kahit hindi po nakatira dito sa Japan, para magkaroon sila ng bahay dito sa Japan. Karamihan po ng mga nakatira dito sa Japan, ayan, siyempre nagsisimula po sa apartment. Katulad po namin, nakatira kami sa apartment. Nakatira din kami sa apartment dati. Siyempre, nangarap din kami na magkaroon ng sariling bahay dito sa Japan. Ang Entras Japan Homes din ang tumulong sa amin. So, karamihan naman sa atin, walang kakayanan agad na makakuha ng sariling bahay dito. Nasa apartment tayo. Pero kapag nagkaroon tayo ng opportunity na pwede nang magkaroon ng sariling bahay dito sa Japan, mas gusto naman talaga natin magkaroon ng sariling bahay dito, di ba? So, yun yung mga tinutulungan natin, yung mga gusto nang magkaroon ng sariling bahay dito sa Japan. And para po sa mga foreign buyers or na hindi po resident dito sa Japan, ayan, pwede rin pong makabili. Para sa mga hindi resident naman po dito sa Japan, hindi lang po sila pwede ng housing loan. Ang kailangan lang po sa kanila is cash basis only. May natulungan na po kami na hindi resident dito sa Japan. Ngayon, hawak na nila yung susi ng kanilang sariling bahay. Next time, i-interviewin natin sila. Ang isa kasi sa mga reason kung bakit bumibili ang mga hindi nakatira dito sa Japan, sobrang mahal nilang Japan. Lagi silang nagbabakasyon dito. And siyempre, kapag nagbabakasyon ka rito, kailangan yung mag-book ng hotel. Eh, ang hotel dito sa Japan, sobrang pricey din po, no? Sobrang mahal din ang hotel dito. Kaya, sa mga mahihilig sa Japan, and sa tingin nyo, lagi naman kayo nasa Japan, yun yung isa sa mga nagiging reason kung bakit gusto nilang makabili ng property. Parang nga naman hindi na nila kailangan mag-book ng hotel. Tapos sariling bahay pa nila, di ba? Kung non-resident ka man, ayan, mag-message ka lang sa Entras Japan Homes. Pwede ka naman naming tulungan. So, nandito na po tayo sa unang property na ipapakita ko sa inyo. Ito yung pinakamurang property na ipapakita ko. Nasa likuran natin, ayan. Ganyan po siya kalaki. Kaya ako nasabing malaki yung property dahil 7 LDK po siya. Ibig sabihin, 7 yung kwarto niya, may living, dining, and kitchen area. Kaya mura po siya dahil used house po and hindi po siya renovated. Check natin kung kailangan nyo pa bang ipa-renovate to or pwede na rin naman siyang tiran. Ito po yung kalsada. Then, ito po yung bahay. Ayan, ganyan po siya kalaki. Tingnan nyo naman yung parking space nyo. Meron ka na rito sa kabila. Meron ka pa rito sa kabila. Ayan. Yung garden mo, sobrang lawak pa po. Sa side na to, sobrang luwag pa rin po. And dito nga po tayo nakapag-park ngayon. Dahil sobrang luwag pa rin po dyan. Sa likod, maluwag pa rin po. Unang property pa lang, solve na tayo dahil sobrang laki nito. Pasok tayo sa loob. Okay.
Pagpasok natin sa loob, ayan. Ala, sobrang laki nung gengkang area niya. Sa tingin ko hindi mo pa kailangan ng renovated dito sa gengkang area. Meron siyang shoe closet. Okay? Ang maganda din sa gengkan, sa side nito, andito na ang enggawa. Ayan. Na pwede mo rin gawing gengkang area. So, direkta na siyang papasok sa first room and second room. Sige, dito na tayo pumasok. So, ito yung dalawang room sa baba, tatami area. Ako sa tingin ko hindi mo pa kailangan ng renovation dito kasi ang ganda pa nung tatami niya. Although luma siya, pero hindi ka makakarinig ng langit-ngit. Sobrang welcoming dito pa lang sa una at dalawang kwarto, no? Kasi maliwanag sobrang liwanag. Wala po tayong ilaw dito. Actually, may ganito talaga. May cabinet, merong maliit na stand dito. Naman tayo sa ibang area. So, gengkang area, meron ng unang pinto dito. So, may hagdan pataas. Meron ding toilet dito. Okay. May pinto dito dun sa pangalawang kwarto. Okay. Pagpasok natin, ayan. Western style room. Mapakita ko sa inyo, sobrang luwag niya talaga. Sobrang luwag nito. So, magiging honest tayo, medyo may konting langit-ngit kasi luma na rin itong western style. Pwede pa naman siya pero may konti ka nang naririnig na langit-ngit. Diyan tayo pumasok. Then, meron ding pintuan dito. So, dito na tayo lumabas. Sige. Okay. So, paglabas natin dyan, nandito na yung kitchen and dining area. So, sa kitchen natin, pakita ko sa inyo. And sa tingin ko, ito yung kailangan na ng renovation. Kasi, makita nyo, hindi na siya useful, no? So, ito kailangan na ng renovation. Kailangan ng palitan tong side na to. Okay? Pakita ko sa inyo yung luwag nitong dining and kitchen area. Ayan. Tapos, dito sa area na to, meron siyang isa pang kwarto na tatami area. Ayan. Maluwag din yung tatami area. May mga cabinets. May cabinets din dito. Mag-test ulit tayo ng tatami. Okay. Tatami niya, medyo may naririnig tayo. Pero, parang 10/10 na palitin, hindi naman. 2/10 lang siya. Parang ganon. So, pwede pa rin to. Ayan. Apat na yung room na pinakita ko sa inyo. Ibig sabihin pala siguro, ito yung living area. Ito yung living area na pinakita ko kanina. 3 tatami room, 1 living area. So, dito na tayo dumiretso sa side na to. May cabinets dyan, may cabinet dito. Then, dito sa side na to, yung bathroom area. So, napakaluwag nung vanity area. So, washing machine, nandoon yan, syempre. And medyo, ayan, pwede mo siyang i-renovate ng konti para luminis pa, no? Okay. Then, sa shower area naman, ito. So, may ofuro, may shower area. Konting linis. Kung gusto mo, pwede pa naman yung bathtub. And ganito po siya kaluwag. Sobrang luwag nito sa usual na bathroom area na nakikita ko. Tapos na tayo dito sa first floor. Meron pa pala papakita sa inyo itong toilet. Okay. So, sa toilet natin. So, parang sinasabing may bata dito talaga, no? Nakatira. Okay. Ayan yung bathroom niya. So, sa tingin ko, need na rin ng palitan ito. Akit na tayo sa second floor. Bago yan, ipapakita ko sa inyo. High ceiling pala siya. Ayan, high ceiling na nakikita sa taas. Ayun, no? May napansin ako dito. Meron siyang saraduan dito. Ibig sabihin parang may bata siguro dito or may pet. Parang ganon. Okay. Akyat na tayo sa second floor. So, sa second floor, meron siyang... Oh, wow! Ayan yung hallway niya. Sobrang luwag. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaluwag. Sobrang luwag. Pwede kayo mag-bonding ng pamilya dito kung gusto nyo nasa second floor kayo. Pwede rin. So, ito yung high ceiling niya. Saan makikita natin yung baba. And meron siyang 1, 2, 3, 4 na rooms dito. Kasi 3 rooms sa baba eh. So, dito muna tayo sa side pag-akit ng hagdan.
So sa unang room, wow! First time ako makakita ng ganito. Western room siya na merong tatami. Ayan. So kung gusto mo sa tatami humiga, kahit nasa western style room ka, pwede kang mahiga sa tatami. Kasi dito po sa Japan, may mga tao po kasi dito na gustong-gusto nila sa tatami area na hihiga. Meron pong cabinet dito. Pakita ko dito sa inyo kung gaano siya kaluwag. Ayan. Sobrang luwag po. Meron pa dito pwede kang maglagay ng extra cabinet or working space, study table, pwede rin. So, doon naman tayo sa second room. Ito yung second room. Malaki yung cabinet, western style. Sa tingin ko, hindi nyo pa kailangan itong i-renovate. No? Konting linis lang at pwede pa rin tiran to. Ito na tayo sa pang-anim na room. 6th room natin sa bahay na to. Meron pang vanity space dito. Kasi hindi mo na kailangan bumaba. Pwede kayo mag-toothbrush dyan. No? Okay. So ito yung pang 6th room. Okay, maluwag na rin siya. Merong cabinet, syempre. Last room natin dito sa side na to. Wow, luwag din ito ha. Meron siyang cabinet and andito yung side ng balcony area. Ayan yung balcony niya, sobrang luwag. Diba? Okay, so kung nagustuhan niyo itong property na to, ito ay merong land area na 273.32 square meters and yung house area naman is 104.54 square meters. Again, 7 LDK po. Nabuild siya noong 1992 and nagkakahalaga lang siya ng Sengnihaku Hachijumang. And lalagay na rin natin yung presyo niya sa peso and US dollar para magkaroon po kayo ng idea. Itong property na to ay dito sa Kumagaya, Saitama. Para naman sa mga resident dito sa Japan, kapag na-approve kayo sa housing loan, 34,300 yen lang per month for 35 years. Ayan. Kung pwede naman kayo up to 50 years, as low as 25,200 yen per month. Grabe, sobrang mura nun. Wala na po tayo makikitang bahay na ganun. Sa apartment, hindi ka na rin makakita ng ganung property. Ayan, puntahan na natin agad yung pangalawang property. Tara! Dito na tayo sa second property and sa tingin ko isa to sa mga property na talagang magugustuhan nyo po. Lalo na po sa may mga gusto ang budget house na renovated. Ayan. Yes po, tama yung narinig nyo, renovated tong property na ipapakita ko sa inyo na ready na pong tiran. Tara, punta na natin agad. Okay. So, ito na po yung property. Wow, ayan, meron siyang parking space and maluwag pa rito para sa garden. Tapos tingnan niyo naman po yung pinto niya, no? Napaka-unique. Ang ganda ng space niya, di ba? Kung makikita nyo, pwede kayong mag-bonding dito. Mapasukin ng hangin, maaliwalas, hindi rin ganun sobrang init dahil may mga katabi kang bahay na humaharang sa araw. So, meron po diyang outdoor faucet and tara, pasukin na natin. Okay. Yun o. Wow. Tignan nyo naman po pagpasok pa lang. Sobrang linis. Ayan. And meron ka na ritong shoe closet. Ayan. Yung shoe closet mo. Sige, pasok tayo. Ayan. So, pasok tayo sa loob. And ito nga palang bahay na to is 4 LDK po. Ibig sabihin may 4 rooms, living, dining, saka kitchen area. From Genkan po, high ceiling na po siya. So kitang-kita natin sa taas. And kitang-kita naman tayo dito sa baba. So merong isang pinto dito, may isang pinto dyan. May mga pintuan doon. Ayan, from Genkan, dito muna tayo sa first room. Ayan, tatami area. Okay, bagong-bago pa. Malinis pa yung tatami. May magandang lighting. Ayan. Tapos merong, pakita ko sa inyo yung lawak ng room na to. Ayan. So, pwede na to. Halimbawa, meron kayong senior na kasama, pwede na siya dito.
para hindi na siya akit sa taas. Punta naman tayo dito sa living, dining, kitchen area. Ayan, ito po yung space ng living, dining, and kitchen area. So, pakita ko sa inyo kung gaano siya kaluwag. Ayan, makikita nyo na sobrang luwag talaga. Dito yung living area. Tapos, ang luwag pa ng space para sa dining area. Sobrang luwag nito. And ayan, meron tayong brand new intahong saan makikita mo yung mga magdo-doorbell sa labas. I-switch tayo para sa pag-control ng tubig natin. Ito yung kitchen area. Ayan, malinis pa po. No? Then, maganda pa yung lababo niya. Ayan, griller, brand new. Pati na rin tong exhaust fan. Okay din. Then, may mga cabinet dito sa taas. May mga cabinet din po sa ibaba. Then, ang maganda rito, meron siyang back door kung saan for emergency or pwede kang maglobas dito para sa mga storage mo. Maluwag pa naman tong likuran. Then dito sa kitchen area, meron din siyang storage dito saan pwede mong gawing pantry. Okay. Another door mula sa kitchen. Punta naman tayo dito sa side na to. Which is meron tayong toilet dito. Na wow! Napakaluwag ng toilet. Tapos meron pang sariling cabinet for toiletries. Ayan. So, ganda niyan. May bidet, syempre. Meron pa siyang sariling wash area. Ayan, diyan kayo pwede maghugas. After mo mag-toilet, pwede ka nang maghugas dito ng kamay. There are shelves and cabinet dito for towel. Ayan, pwede dyan. Then dito kasi sa side na to yung bathroom area which is merong vanity, bagong-bagong vanity. And space for washing machine. And maganda pasok ng liwanag. And brand new ofuro. Bagong-bago po. Ayan, bagong-bago po yung ofuro. Parang nagulat ako sa presyo nito dahil renovated siya. Tapos mga bago po yung kanyang mga gamit. Ayan, sige, akit na tayo sa second floor. 3 rooms po dito sa itaas. Ayan, nakikita nyo na po. So, ito yung hallway. From hagdan, ayan, nandito tayo sa hallway na sobrang luwag. And makikita dito yung high ceiling. Ayan, no? Meron siyang ilaw dyan. Then, high ceiling. So, mula dyan, meron tayong room dito. Okay? Silipin na agad na natin to. Okay. Yung first room sa taas, maluwag na rin po siya. And western style po yung flooring niya. Maganda yung mga bintana niya, no? Kasi may screen. Ayan. Maluwag na. Nagandaan ako dun sa bintana niya kasi wood type siya. Tapos may screen na, may glass na. Kompleto na siya. So, meron na rin siyang closet dito. Okay. So, punta naman tayo sa second room. Ito po yung second room. And bago tayo pumunta dyan, may napansin ako dito. Pag akit nga pala rito sa hagdan, meron na siyang closet. Dito, hindi siya closet. So, meron siyang vanity area. So, pwede ka na maghugas dyan. And kung ayaw mo namang makita yan, pwede mong isara yan. Nice, no? Aesthetic. Yan. Then, katabi niyan, meron tayong pinto dito para sa pangalawang toilet. Na brand new na, may bidet, may cabinet. Ayan. May magandang ilaw. No? Okay. So, dito tayo sa second room na sobrang luwag. At ang malaki ang closet niya. Ayan. Ito po, ganyan po kaluwag tong kwarto na to. Ito yung isa sa malaking kwarto. Pero, yung huling papakita ko po sa inyo, mas malaking kwarto pa po siya. So, yun yung master bedroom. Tapos, merong closet dito. So, sa last room tayo. Okay, sarado muna natin to. Sa last room, ito na po yung master bedroom. Siya yung pinakamalaking room. Then, meron na rin po siyang sariling malaking closet. Hindi siya basta-basta closet. Malaking closet na meron pa rin sa side na yun. Wow! Diba? Ang laki ng closet. At sobrang luwag na kwarto. Ayan. And itong kwarto na to, master bedroom nga, may access siya sa balcony area. Yung balcony area, sige labas tayo dito. Sa balcony area. Ayan.
So, pakita ko lang sa inyo yung balcony area. Ayan, balcony area. Then, yung parking natin sa baba. Ayan. Kung nagustuhan nyo itong property na to, may land area siya ng 162.91 square meters and house area 119.03 square meters. Again, for LDK po siya. And price niya dati, Sengo Haku Hachijumang. So meron silang discount ngayon na 300,000 yen. Ang price na lang niya is Sengo Haku Gojumang. Ito yung price niya sa US dollar and sa peso. Pag na-approve naman kayo sa housing loan, 41,500 yen lang per month for 35 years. Biruin nyo yung mas mura pa sa apartment. May ganito ka ng kagandang bahay. Napakalapit pa niya sa train station. 6-minute walk lang po. Biruin nyo yun. Murang property. Napakabira natin makakita ng murang property na malapit sa train station. Puntahan na natin yung third property. Okay, let's go. Dito na tayo sa third property. And itong third property natin ay brand new house na to. And ganyan po ang brand new house dito sa Japan. Yung parking space niya, ayan, nakapark tayo ngayon dyan sa dalawang parking space. Pero kung gusto nyo gamitin tong space na to, pwede rin kayo mag-park dyan. So, 3 sasakyan, pwede ma-park na po dyan. So, brand new house, automatic yan. Meron na po yung mailbox and intercom. Then, sa labas niyan, may space para sa mini garden nyo. And meron siyang outdoor faucet. Ayan, kung sakaling gusto nyo mag-car wash, ayan. Pwedeng gamitin yan. Okay, so dito na tayo, pasok na tayo. Itong sakto, may nagtatanong sa atin, bakit daw ang pinto dito sa Japan, ayan, sama natin. Bakit daw ang mga pinto dito sa Japan ay palabas daw ang pagbukas? Yung isa sa mga question na na-receive natin. So, explain lang natin yan. May 3 dahilan kasi yan eh. Yung unang dahilan yan is, kaya po palabas ang pagbukas ng pinto ng bahay sa Japan is, dahil nga po may gengkang area dito, etong space na yan, lagayan po yan ng mga sapatos. Kung nakalagay po ang mga sapatos dyan at papasok po ang pintuan natin, maaaring mabangga po yung mga sapatos at hindi mabuksan ng maayos yung pintuan. Ayan yung pangalawang dahilan po kasi kaya palabas siya, para mas maluwag nga naman yung magiging space mo dun sa pasukan. Halimbawa na lang, hindi ganito kalaki yung gengkan mo, maliit lang yung gengkan mo, so hindi magiging masikip yung papasukan mo. Nasa labas na kasi yung pintuan. Tapos yung pangatlo, yung pinaka-importante po is, kaya palabas ang, ayan, sample natin, kaya palabas yan, ayan, halimbawa may emergency, itutulak mo lang siya, makakalabas ka na. No, hindi katulad ng papasok, kailangan mong hatakin, emergency nga. Paano kung wala kang tsikaraan, batag doon, strength na hatakan yung pintuan. Ayan, so kaya palabas po yung pagbukas ng pinto sa Japan. Ayun, yun yung meron din naman po mga bahay na ang pinto or main door is sliding door. So yun yung kadalasan makikita natin sa mga lumang bahay po. Sana nakatulong yung sagot natin sa inyo no, sa question na yun. Ayan. Yung pangalawang question, explain natin sa loob kasi doon natin papakita yung sagot natin. Dito na tayo sa pintuan. Ayan, pakita ko na agad sa inyo yung gengkan. Ayan. Maluwag yung gengkan and may space siya rito para sa extra storage nyo. Ayan. Meron pang sampayan ng mga jacket. Then, dito naman sa side na to, ito, meron tayo dyang ayan, shoe cabinet. Hanggang taas po yan. Okay. Itong brand new house na to is for LDK plus meron pa siyang extra storage. From gengkan, ito may space pa rito para sa extra jacket. Okay. Tapos, nandito na agad yung first room, tatami area. Modern tatami area with closet na po yan. Tapos, may bintana dyan. Pakita ko sa inyo yung space na to. Hindi siya ganun kalakihan. Pwede siyang playroom. Pwede rin namang maging kwarto pa rin to, no? Lalo na kung may kasama tayong senior or para hindi na mapagod umakyat baba, no? And pwede rin siyang gawing workspace. Punta na tayo sa LDK, yung living, dining, and kitchen area.
Tara. Okay, so dito po tayo sa living, dining, kitchen area. So ito yung pinto naman papunta sa genkan. And pakita ko na sa inyo kung gaano siya kaluwag. Punta tayo dito. Okay. Ang maganda kasi nga sa mga brand new houses ngayon, yung glass ng ating mga bintana, double na po yan. So, double glass na po yan. Tapos, mabawasan yung lamig ng panahon na mararamdaman mo, pati na rin yung init. Yan, kaya magaganda sa mga brand new house. Ang kitchen, dining area. So, living area kanina. Kaya din, ito naman yung ating kitchen area. So, may space dyan para sa ref, cabinet, or kahit anong pwede mo pa ilagay dito sa space na to. Tapos, ayan. Siyempre, brand new stove. May griller. Then, meron pong exhaust fan. Tapos, ang maganda dito, meron na kayong automatic dishwasher. May mga drawers para sa mga pans. Ilagayan din po ng knife dyan. Then, napakalaking sink. Okay. Mula dito sa kitchen area, ayan, punta naman tayo sa side na to. Ang maganda pala rito, meron siyang pantry area. And dito sa side na to, dito na yung paakyat ng kwarto. Ang ganda rito sa side na to, may privacy ka. Ayan. Ito, bago mo buksan to papunta sa living area, access ka na papunta sa bathroom area mo. And dito sa unang toilet. Ayan, ito yung toilet po. Okay, yan yung toilet sa ilalim ng hagdan. Then, sa bathroom area. Then, sa bathroom area, ayan, hindi mo na kailangan pumunta sa living area. Nandito na yung shelves para sa mga towel, vanity, ayan, washing machine, dyan. Tapos, ofuro, shower area. Ayan. So, bagong-bago po lahat. Okay. So, akit tayo sa taas. Akit na tayo sa second floor. So, dahil 4 LDK and may extra storage, dito natin makikita sa second floor yung tatlong rooms and another storage. Ayan. So, pag akit natin, ito na, may hallway dito. May hallway din dito. Then, bago yan, syempre, meron ng pangalawang toilet dito sa taas. Ayan, dito. Ayan, ito yung toilet. Dito ko na sasagutin yung second question kasi nakareceive tayo ng tanong na bakit daw ang mga toilet sa Japan is walang wash area, no? Lalo na dito sa second floor, bakit daw walang wash area? Na kapagkatapos mong gumamit ng toilet, saan ka daw maghuhugas? Ayan. Sa tingin ko, hindi lang niya napansin. Ayan, papakita ko po sa inyo. Yung ating toilet, ayan. So, meron na pong bidet yan. Ito. So, wala daw siyang sink para sa wash area. Papakita ko lang po sa inyo yung sink niya. Ito po ang sink. Nasa likod po mismo ng toilet bowl. Pagkatapos mo mag-toilet, syempre, i-flush mo na yan. Ayan. So, automatic, lalabas na po dito yung tubig at pwede na kayo maghugas dyan. Ayan. Yan na po yung hugasan ng kamay natin pagkatapos nating mag-toilet. Kaya makapansin nyo, laging meron yung katabing towel holder. Ayan. So, dyan kayo magpupunas. And meron po yung cabinet dito para sa mga gagamitin sa banyo. Okay. Ayan, sana nasagot ko yung question mo tungkol dito sa toilet. So, pag-akyat nga dyan, nandito na yung another hallway. And unang-unang makikita natin yung extra storage kung saan pwedeng paglagyan ng mga gamit natin para lumuwag yung mga kwarto. Ayan. Sa unang kwarto, ito. Tingnan natin yung unang kwarto. Po. Ayan. Meron tayo isang maliit na kwarto rito for kids. Ayan. Pwede rin naman sa adult. Tapos meron na rin siyang malaking closet. Ayan. Okay. Ganda rin yung pasok ng liwanag. Ayan. Punta tayo sa second room. Okay. Sa second room. Dito tayo sa second room. Dito sa left side. Ito yung master bedroom. Dito muna tayo. Ayan, ito yung second room. Parang same dun sa kabilang room. Ayan. Pa-square siya. Tapos, meron din siyang, siyempre, yung closet. Ayan. So, yan ang importante sa mga kwarto kasi may sariling closet, no? Para kung sakali magbukod na yung anak mo,
may sarili siyang closet kung saan kukuha siya ng damit. Ayan. And lastly, dito tayo sa master bedroom. Ayan, ito yung master bedroom natin. Meron siyang access sa balcony. Kung natin puntahan yung balcony and walking closet niya, ito yung sukat ng master bedroom. Sobrang laki. Master bedroom, meron siyang closet. Walking closet. Meron siyang walking closet. Ayan. Maluwag po yung walking closet niya. Okay. Labas tayo dito. Okay. Wow. Ang luwag ng balcony na to, ha. Pwede kang, siyempre, magsampay dito. Ayan, meron po laging yung nakaabang na sampayan. Ayan. Pwede ka na mag-relax dito kasi maluwag tong balcony area. Ayan. Okay. Kung gusto mo yung property na to, brand new house, dito pa rin yan sa Kumagaya, Saitama. Ayan, dati siyang 26,800,000 in yen. And dahil nga meron siyang 1 million discount ngayon, ayan, 25,800,000 in yen na lang po. At the next light, turn left. Nandito na ako sa pang-5 property. Yung pang-4 po natin, in-skip ko na kasi hindi siya naging available for viewing ngayon dahil may biglaang client na kailangan mag-view. Kaya kailangan kong makbang sa pang-5 property. So next time na lang natin papakita yon. Pakita ko na lang sa picture yung property na yon. Ito po yung presyo niya. Ayan, brand new house din po yun. Dito sa ating panghuling property, ay used house na renovated din po. Ibig sabihin, ready na pong tiran. Kung kanina napakita ko sa inyo yung renovated na bahay, mas mura po itong property na to. O, pakita ko na agad sa inyo, no? Tara, puntahan na natin. So, nakipark lang muna tayo dito. At para mapakita ko sa inyo yung harap ng property. Yung property na yun, meron din namang parking. And ayan, ito yung kalsada. Ayan. Tapos, yung property, ayan, makikita nyo may bandera doon, may banderitas doon, may daan po dyan, tapos may daan din po doon sa harapan. Sige, dito na tayo dumaan para mapakita ko din sa inyo yung harapan na property. Okay. Ayan, ito yung likuran niya. Tapos, yung harapan niya dito, may daanan din doon. So, ayan, ito naman yung harapan niya. So, may dalawang way ka dyan, no? Okay, so pwede ka mag-park dyan kahit dalawang sasakyan, magkabilaan. Yan, itong property na to, 3DK. A lot area na 108.78 square meters. And yung house area niya is 73.69 square meters. Ayan, pasilip ko na agad sa inyo, no? So, may space dito sa gilid. Then, pasok tayo agad sa loob. Asan ba yung pintuan nito? Dito pala sa side na to yung pinaka main door. Ayan, ito yung main door natin. Na makikita nyo pa lang sa labas, bagong-bago yung pintuan. Ayan. Mayroong maliit na gate dito. Okay. Pasok na tayo dito sa property. Ayan. Ayan, dito pala sa gilid meron pang space dito. And dito naman meron ding space. Okay. So, pasok tayo sa loob. Ayan, wow. Ayan, meron siyang gengkang area, syempre. Shoe cabinet. Okay, yung shoe cabinet niya. And pasok tayo sa loob. Dito yung hagdan niya, paakyat. Ito yung hagdan. Tapos dito naman sa side na to, may unang kwarto. Semi-western style. So, ito po yung tatami area. Bagong-bago po, renovate. And ayan, sliding door papunta sa kusina. Then, dito, sobrang ganda ng pasok ng liwanag. Okay, dito naman sa side na to, yung kitchen area, dining area. So, bagong-bago po yung kitchen niya, stove. Meron din po siyang griller. Then, exhaust fan, bago rin po. Bago yung ceiling, bago yung mga ilaw, bago yung mga wall. Ayan, and bago rin tong mga
drawers, bago rin yung sink. Dito, bago lahat, nasa loob nito. Ayan, ganyan po siya kaluwag. Okay. Naman tayo sa side na to, which is ang ating bathroom area. Ayan, meron tayong vanity, space for washing machine. And syempre sa ating shower area. Ayan. Sobrang cute at sobrang ganda. Bagong-bago lahat po. Parang brand new. Okay. So dito naman sa side na to, ang ating... Dito naman yung ating toilet na bagong-bago rin po. May bidet. And meron din pong, ayan, hugasan ng kamay po. No? So bago din yung mga wall and ceiling. Punta na tayo sa second floor. Medyo pagod na ako. Sobrang init po ngayon sa Japan. Okay. Ito po yung hagdan niya pataas. Akit na tayo sa second floor. Meron pong dalawang rooms. Dahil nga 3DK ito. Mula dyan sa hagdan, ito na po yun sa second floor. First room, tatami. And second room is western style. So dito muna tayo sa tatami area. Ayan, bagong-bago po yung tatami. Wall, ceiling. Ayan, ito po yung room. At meron pong cabinet dito sa side na to. Isang access sa balcony area. Which is meron din sa kabila. Tingnan natin sa kabila. Sige, punta po tayo dito sa kabila. Okay. Western style, bagong-bago po yung flooring. And meron din po siyang access sa balcony. Ayan, labas tayo sa balcony. Labas tayo sa balcony. Okay, ito po yung balcony area. Ganyan po siya kaluwag. Ayan. And maganda ang pasok ng hangin. Ayan. Maganda. Buksan nyo lang yung bintana nyo mga okay. Ayan. Ito po yung balcony area. Okay. Tapos sa katabi nyo, parang may restaurant dito. Kung nagustuhan nyo itong property na to, ayun nga sabi sa inyo, mas mura to kanina. Saying Sambiaku Kyukyumang. And kapag na-approve ka sa housing loan, for only 37,400 yen per month for 35 years. And kung pwede ka naman up to 50 years, ayan, 27,500 yen. So parang 1DK lang po ito sa ibang apartment or mansion. Pero ito, sariling bahay mo na, may bahay ka na, may lupa ka pa, and hindi mo na kailangan umupa ng apartment. Ang bonus pa po dito, sobrang lapit niya sa elementary, 7-minute walk, junior high, 8-minute walk, supermarket, 9-minute walk, and sa convenience store naman, 7-minute walk. Kung pupunta ka naman ng train station, ayun, 12-minute drive naman siya. Ayun, yun lang muna yung ating house tour ngayong araw. Ano po ba yung nagustuhan nyo sa 5? Although hindi natin napakita yung pang-4, ano po yung nagustuhan nyo dun sa mga pinakita natin? And ito, kung gusto nyo mag-apply ng housing loan dito sa Japan, sa mga kababayan nating residente dito, message nyo lang ang Entras Japan Homes. Hindi nahihirapan kayong mag-Nihongo, mag-Japanese. Ayan, may mga kababayan naman tayong Filipino staff na tutulong sa inyo. At kung meron naman din kayong mga kamag-anak, kaibigan o kakilala na gustong mag-apply, pwede nyo silang isokay o i-refer sa amin. Dahil kapag na-approve po sila, and kapag nabigyan na natin yung susi ng bahay nila, automatic bibigyan namin kayo ng shokay fee na 100,000 yen. Ayun. Kung meron kayong lugar na gustong ipacheck sa atin kung available at gusto nyo i-house tour natin, ayan, comment nyo lang po dyan sa baba. Baka sa susunod, yun naman po yung puntahan natin. Ayan, salamat po.